Hi everyone! Welcome to my channel! Hi mga mommies! Isa rin po ba kayo sa mga gustong mag-normal delivery and natatakot ma-CS? Parang lahat naman po tayo is gustong makapag-normal delivery, diba? Dahil aside sa mas mura yung babayaran natin compare sa CS, ay mas mabilis pa po yung recovery. Yung share ko po ngayon ay based po sa experience ko kung paano ako nakapag-normal delivery. Siyempre, may iba po tayo ng sitwasyon. May mga buntis po na masiselan and may mga condition na kailangan bantayan. So, it is always best to consult your doctor pa rin po. Ito po yung mga ginawa ko noon para makapag-normal delivery. First po is set a goal. At ang goal nga po natin ay siyempre ang makapag-normal delivery. Kapag may goal ka po kasi, is parang pangarap yan na kailangan mong abutin. So, naka-set na siya sa mind natin na mag-normal delivery ako, ganon. At syempre, para maabot natin yon is parang pangarap nga yan na kailangan mong pagtrabahuan. So, kailangan po natin kumilos para matupad yon. And then, second po is kontrolin po natin yung emosyon natin. Kapag buntis po kasi, especially kapag malapit ng mga anak, mapa first time mom ka man or hindi, basta buntis ka and malapit ka ng mga anak, is laging andyan yung takot at kaba. Especially kapag makarinig po tayo ng iba-ibang kwento. May mga maririnig po tayo minsan na nahirapan sila, na hindi madaling manganak, ganun po. Siyempre, kapag nakarinig po tayo ng mga ganong kwento is kinakabahan po tayo, natatakot tayo. So, kailangan po, kontrolin po natin yung emosyon natin. Dahil kung naunahan po tayo ng takot at kaba, is hindi na po tayo makakapag-isip ng maayos. Kung ano po kasi yung iniisip natin, is yun din daw po yung susunod na katawan natin. So, kapag natatakot po tayo, kinakabahan tayo, is hindi na po tayo makakapag-focus nun. Kaya, I advise din po na stay away from those stories na negative. And then, wag din po kayo manonood ng mga paano manganak or yung mga nanganganak dahil baka nga po matakot kayo or kabahan. So, dapat po is mas mangibabaw sa inyo yung excitement over fear. Dapat isipin po natin si baby, isipin po natin yung kagustuhan natin na makita na siya, and lalo na yung mahagkan na natin, yung makayakap na natin, makasama na natin. So, isipin po natin na yung labor, yung panganganak, oras lang po yun. So, after po nun, kapalit po nun is makikita na natin si baby, makasama na po natin siya. Dapat po, positive po tayong mag-isip. And then, gaya nga po ng sabi ko kanina, kapag may pangarap po tayo, may goal po tayo, is kailangan po natin siyang pagtrabahuan. So, pagsapit po ng 9 months, is kailangan na po natin gumalaw-galaw. So, kailangan po natin maglakad-lakad, mag-exercise, yung mga exercise na nakakatulong for normal delivery. Tapos, sa popular na exercise sa mga buntis ay ang walking. Ang walking po ay simple lang po siya, pero marami po siyang benefits na nabibigay sa mga buntis. And nakakatulong po siya na makapag-normal delivery. So, check na lang po ninyo yung ibang exercise doon sa separate video na ginawa ko. Nag-umpisa po akong maglakad-lakad noon pagpasok ko ng 3rd trimester. So, 7 months, lalakad-lakad na po ako. Pero hindi pa po todo lakad dahil 7 months pa nga lang ako noon. So, ang tendency naman noon kapag masyado tayong napaagang nagtagtag is baka naman mamaya is mapaaga yung panganganak natin. Kumbaga nung time na yun is parang nare-ready ko lang po yung sarili ko para sa mga exercises. So, inumpisahan kong maglakad pero hindi naman po siya yung everyday na umaga and hapon na gaya ng ginagawa ko nung 9 months na ako. So, yung todo lakad na po ako and yung mga ibang exercise na ginawa ko is nung 9 months na po. Yung mga exercises po na yon is nakatulong po talaga siya sa akin para hindi po mahirapan na mag-labor and para makapag-normal delivery. Kaya kailangan po is masipag po kayo na gumalaw-galaw. Huwag po tayo tatamad-tamad, lalo na pagdating ng delivery and labor is wala pong ibang makakatulong sa atin, kundi sarili lang din po natin. And then, pagtungtong po natin ng 3rd trimester is umpisahan na rin po natin na mag-diet. So, bawasan po natin yung rice natin. Dahil isa po sa mga reason kung bakit nasi-CS is kapag malaki si baby. Kaya, kailangan po is mag-diet na po tayo pagdating natin ng 3rd trimester. Huwag po tayo masyado sa sweets. And then, more water po. Kapag buntis po, dapat po stay hydrated, especially prone po tayo sa UTI.
Kailangan po kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain, mga prutas, gulay, ganun po. And then, itlog po. So, yung itlog po is maliit lang po siya, pero marami po siyang vitamins na nabibigay sa buntis. Pero pagdating po sa egg is kailangan po, yung luto po, yung kakainin natin, umiwas po tayo sa mga raw eggs dahil may bacteria daw po siya na maaring makapagbigay infection kay baby. So, kailangan po kapag kakain tayo ng itlog, isiguraduhin po natin na luto po siya. Yung mga fruit juice is maganda rin po yun sa buntis. Nung ako po noon, umiinom po ako ng calamansi juice or lemon juice. Ang ginagawa ko po is, hinahalo ko po siya sa mainit na tubig and then nilalagyan ko po siya ng konting honey. So, maganda daw po yun dahil nga natural vitamin C siya. And wala naman pong scientific evidence, pero sabi is yung mga nagkakalamansi juice, lemon juice, is nakatulong daw po yun para hindi ka po mahirapan na mag-labor. Tapos po, nag-pineapple juice din po ako. Yung pineapple juice po is, na-recommend po yun ng midwife ko. And ang sinabi po niya sa akin, ang inumin ko daw po is yung unsweetened. Dahil nga, pagbuntis, diba, prone tayo sa gestational diabetes. So, kailangan natin umiwas sa mga sweets. Kaya, ang iniinom ko po noon ng pineapple is yung unsweetened. And then, kumakain din po ako ng yung mismong prutas po ng pinya. Dahil, sabi nga po, is may enzyme daw po yun na nakakatulong para hindi ka mahirapang mag-labor, tsaka manganak ka ng mabilis. Nakakain din po ako ng dates noon dahil yan nga po sa Jordan, yung mga kumakain daw po ng dates na buntis is mabilis din daw pong manganak. And then, papaya rin po dahil may enzyme din po siya gaya ng pinya na nakatulong sa panganganak. Tapos po, have regular check-up. Yung check-up po, importante po yun dahil nga may mga test dyan na ginagawa. Mag-check nila kung may gestational diabetes ka, ganon. So, at least doon, if ever na may possible reason para hindi ka makapag-normal delivery, is pwede po siyang maagapan habang maaga pa. Kasi kapag late na yun na na-detect, pag hindi po kayo nagpapa-check up, tapos parang kunwari, breach yung position mo, then late ka na nagpa-check, bagsak po nun is CS siya. Or halimbawa yung placenta mo po is may problema, ganun po. At iba pa pong mga conditions. Importante po na magpa-check up dahil dito po makikita lahat and dito po mamamonitor kung healthy yung pagbubuntis natin or hindi. And then sa check-up is dito rin po nabibigay sa atin yung mga vitamins na kailangan natin. Usually po, mga vitamins po na binibigay is calcium, folic acid, ferrous sulfate or iron, and iba pa. So, kailangan po natin itong mga vitamins na to, especially dalawa po tayo, hindi lang po tayo and si baby. Sabi po kapag buntis ka is bumababa yung calcium mo. So, yun, kailangan po natin minom ng calcium, minom ng milk, tapos mababa rin daw po yung resistensya kapag buntis. So, kailangan rin po ng vitamin C. And yung folic acid is nakatulong po siya for brain and spinal cord development ni baby. Tapos, pagbuntis is napupuyat rin po tayo. So, kailangan po natin ng ferrous sulfate or iron. Tapos po, kausapin din po natin si baby. Kapag kinakausap po natin sila, is nakikinig din daw po sila sa atin kahit nasa tiyan pa sila. Sasabihin po natin na, baby, huwag mo pahirapan si mami. Kung manganganak is lumabas ka na agad. So, huwag mo nang pahirapan si mami dahil excited na kaming makita ka. Ganun po. And then, kapag nag-labor na po kayo, is, gaya po ng sinabi ko, kailangan po yung emotion po ninyo is kontrolin ninyo. Isipin po ninyo yung excitement kay baby. And pwede po kayong makinig ng music noon. Pwede po kayong makinig ng classical music for babies. Or pwede po kayong makinig ng mga Christian songs. Isipin po ninyo na oras na lang po yung hihintayin ninyo. After po nun, after ilang oras, is makakasama na po ninyo si baby. So, dapat po is excitement po yung mga ibabaw sa inyo. And then, you can do deep squat po. So, yung deep squat po during labor is nakatulong po siya. And then, last po and pinaka-importante is kailangan po nating mag-pray. So, pagdasal po natin na gabayan po tayo, hindi lang po sa pagbubuntis, kundi hanggang sa delivery. Pagdasal po natin na healthy tayo and si baby, and pagdasal po natin na magkaroon tayo ng safe delivery na hindi po tayo mahirapan. Yung prayer po is super nakakatulong po siya talaga.
So, wag po ninyong kakalimutan yon. Yan po mga mamis yung ginawa ko noon para makapag-normal delivery, and sana po nakatulong po tong video na to sa inyo. And if you want more tips po, please subscribe and click the notification bell kung gusto po ninyong ma-notify sa next upload ko. Thank you po!